Amen. Pagkatapos po, masaya na sana ang propeta. Hindi na siya kailangang magtrabaho. Ang tanging requirement lang para pagpalain siya at makakain siya, ano tanging requirement para makakain ang propeta? Kailangan lang gumising siya. Yun lang. Gumising lang siya at maghintay. Walang ibang requirement. Hindi niya kailangan na mag-click ng 50 clicks a day, mga kapatid. Hindi niya kailangan na magpasa ng anumang ID para pakainin siya ng Panginoon. No, 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 no. The only requirement for him to be blessed was wake up in the morning and wait for the blessing of the Lord. Amen. The Bible says, "Blessed be the Lord, our God, who daily loads us with benefits." Minsan, akala natin masyado tayo naghihintay mga kapatid sa malalaking mga pagpapala ng Panginoon. Samantalang, ang sabi ng Panginoon, kung kayo ay kasama ko, amen, kayo mananatili sa akin, don't worry for tomorrow will take care of itself. Kailangan mo lang gumising kinabukasan, and my God shall supply all your needs according to His riches. So, masaya na sana ang propeta, mga kapatid. Kumakain, umiinom, sa oras, 2 times a day dumarating yung ibon, mga kapatid, twice a day. Okay, hindi siya masyado pinusog ng Panginoon. Siguro, ano pa rin, diet pa rin. No? Amen. Siguro sa atin na mga gusto mag-diet, manalangin tayo din tayo ng Panginoon sa Brook of Cherry. Para twice a day lang tayo kakain, mga kapatid. Amen. But, dumating ang pagkakataon na ang batis ay unti-unting natuyo. Unti-unting natuyo. Hindi tayo kailanman pwedeng manirahan at tumagal sa isang blessing ng mga kapatid. Amen. Minsan may mga Kristiyano na pinagpala ng Panginoon kahapon at nakontento. At nung natuyo na ang pagpapala, mga kapatid, nakatingin doon sa pagpapala, hindi doon sa nagbigay ng pagpapala. Nakatingin doon pa rin. Tuyo na ang batis, tuyo na mga kapatid, pero nakatitig pa rin doon. Uhaw na uhaw. Pero maraming salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay dinadala tayo sa glory to glory. From faith to faith, mga kapatid. Si Elijah galing sa hindi kilala, mga kapatid. Hallelujah! At binigyan ng Panginoon ng ministeryo, galing sa pinapakain ng ibon at umiinom sa batis. Ngayon ang sabi sa kanya ng Panginoon, okay, tapos ka na sa level na yan, tapos ka na sa level 1, bumangon ka at dadalhin ka na sa isang lugar na hindi mo alam. Pumunta ka sa Sarifat. Ano ba sa Sarifat? And this is where the message lies. Amen. Sapagkat, kung sinabi sana ni Elijah na, Panginoon, okay na ako dito. Kaya ba ng Panginoon na magpalabas ng tubig sa mga bato, mga kapatid? Yes. Kaya ng Panginoon, di ba? Amen. The brook was not the issue. The water supply was not the issue. Sapagkat kaya ng Panginoon na kahit sa mga halaman magpalabas ng panibagong walis. But the issue of God was movement. Kailangan mong lumakad, magmula sa stage na ito, papunta sa panibagong stage kasama ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng mamuhay sa mga pagpapala ng kahapon, mga kapatid. Dahil nga, pinihahanda ang Panginoon sa atin na higit na mas malalaking pagpapala kung tayo ay lalakad kasama niya. Amen. And this year end, mga kapatid, kailangan natin magsimula na hanapin, amen, ang direksyon kung saan tayo ay pinayos para kami ng Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord God, tuyo na ang batis na aking iniinuman. Wala na akong aasahan dito, Panginoon. Saan mo ako gusto na sunod? Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, you see, kakaiba talaga method ng Panginoon. Kakaiba eh. God works in what? Mysterious ways. Ang sabi niya. Sabi ko naman ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Sarifat. Lord, teka na. Sure ka? Narinig ko bang tama sa nabi mo, Sarifat? Alam mo ba, Lord, yung Sarifat? Sa labas ng Israel yun. Yung asawa ng hari, si Queen Jezebel, ang pinakamasamang reyna ng Israel, ay nakatira sa Phoenicia. Everybody say Phoenicia. Phoenicia. At ang Sarifat
ay isang bayan sa Phoenicia. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Sarefat. Ang sabi, siguro nag-isip si Elijah, ba't naman doon? Ba't naman hindi na lang sa Israel? Ang dami naman pwede magpakain sa akin. Ba't mo ko ipapadala doon sa teritoryo ng kalaban? Sa Phoenicia pa. Hindi mo ba alam, Panginoon, na nakalagay ang poster ko, mga tarpaulin na mukha ko, wanted, 1 million reward. Bakit? Siya naman tao nagsabi sa hari na wala ka sa tama, hari. Di ba? May patong ang ulo ni Elijah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka doon sa lugar kung saan may patong ang ulo mo. Kakaiba ang gawain ng Panginoon. No? Kakaiba ang mga kilos na the methods of God. Amen? Kakaiba talaga. Pumunta ka doon sa teritoryo ng kalaban. Amen. But don't worry. Dahil ang sabi ng Biblia, mga kapatid, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in the presence. He prepares a table in the presence of my enemies. Malalaman mo na kasama mo ang Diyos sa buhay mo kapag kahit ang mga kaaway mo ay pinagpapala mo. Amen. Thank you, Lord. Ulitin ko. Kahit ang mga kaaway mo ay ginagamit ng Diyos para pagpalain ang buhay mo. At huwag kang matakot, mga kapatid, na lumusog doon sa teritoryo ng kalaban kapag sinabi ng Panginoon. Because God is so big, and God is so good, and God is so strong, that He could bless you even in the enemy's camp. Hallelujah. Kahit pa sa bagay na hindi mo inasahan, mga kapatid, doon ka pwedeng pagpalain at palaguin ng Panginoon. Amen. Praise God. May problema nga lang. Sabi ng Panginoon sa kanya, punta ka doon sa Sarefat, may inutusan ako isang babaeng palo. Okay? Para pakainin ka. Noong unang panahon, ang mga babaeng palo, ang pinakamahirap na uri ng tao sa kanilang syudad. Walang trabaho, walang SSS, walang pag-ibig, walang PhilHealth. Ang mga babaeng palo ay nag-iisa sa buhay, walang nag-aalaga, at namamatay ng mga walang pangalan. At ang sabi ng Panginoon sa propeta na si Elijah, pumunta ka sa babaeng palo at siya magpapakain sa iyo. At ang masama pa, hindi sinabi ng Panginoon sa kanya kung sino. Hindi sinabi ng Panginoon sa kanya kung anong address. Hindi man na siya binigyan ng telephone number. Hindi ba alam ng Panginoon na milyon-milyon ng balo sa Phoenicia? Hindi ba alam ng Panginoon na milyon-milyon ng balo sa Sarefat, mga kapatid? Sabi ng Panginoon, punta ka sa Sarefat. Una, ang Sarefat ay nasa labas ng Israel. At siya ay nasa Cherith. Kailangan niyang lumakad lampas sa buong bayan ng Israel para makarating sa Sarefat. Dahil yung Sarefat ay nasa bandang dagat yung mga kapatid. Para siyang coastal road. Amen. Yung ang trabaho ng mga tao doon ay mag-isda. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At habang naglalakad siya sa Israel, mga kapatid, nakikita niya kung ano ang epekto ng taggutom ng walang ulan sa bayan ng Diyos. Nakita niya mga bata nangangayayat, mga kapatid, ang mga nanay niluluto sa sariling anak para magkaroon ng pagkain, mga kapatid. Nakita niya ang mga tao, hallelujah, at kung ano ginagawa para na makakain. Amen. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, dumaan ka lang dyan at papakainin kita. Amen. Kapag tayo nasa kalooban ng Panginoon, ang buong mundo, mga kapatid, can go to extreme poverty, but God has always got a place for us. Amen. May regalo ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. May regalo ang Panginoon kay Elijah. The problem is hindi niya na alam kung saan pupunta at kung sino. Hindi man na siya binigyan ng Panginoon ng clue na yung babae na nakasuot ng pula, na may nunan sa mukha, na yung babae na may bigote, hindi man na siya binigyan ng Panginoon, mga kapatid, na anumang
Sign. Bakit sabi sa kanila ng Panginoon? Balo. Paano niyo malalaman na balo yun? Lalapit na sabihin niya ba, "Oy, miss, excuse me, balo ka ba?" Hindi pwede mga kapatid. There was no sign at all. Amen. He had to walk by what? By faith. Amen. At ang Diyos natin ay kakaiba magbigay mga kapatid ng instruction at kakaiba magbigay ng regalo. Amen. Magpapasko na at mag-New Year mga kapatid. Sino dito may plano magbigay ng regalo? Taas ang kamay. Taas ang kamay. May plano magbigay ng regalo. Napansin niyo ba, ang tao, pag nabigay ng regalo, ano ginagawa natin? Binabalot natin yung regalo sa isang magandang cover, lalagyan ng ribbon, at lalagyan ng from Chalice Putar. Diba? 2, doon sa bibigyan. At nais natin na pag binubuksan na nung tatanggap ng regalo, malalaman niya na sa atin galing. Diba? Ano mararamdaman mo kung nilagay mo doon sa regalo? From Chalice Putar, at sinabi at nung binuksan ng tatanggap na regalo ay gumanon lang sa'yo. Masakit, di ba? Dahil natural sa atin bilang tao na pagka tayo nabigyan ng regalo, malaman nung pinagbibigyan natin. Pero ang Diyos iba eh. Dahil pag siya nagbigay ng regalo, hindi niya nalalagay ng pangalan niya, mga kapatid. Ngunit, umaasa ang Panginoon na ang mata ng pananampalataya natin ay bukas at malaman natin na ang regalo, hallelujah, na ating binuksan ay galing sa Panginoon. Amen. Kung kaya hindi niya binigyan si Elijah mga kapatid ng address, hindi niya binigyan si Elijah ng anumang identification mga kapatid. Dahil nais niya na magsimulang magbukas sa mata ng pananampalataya ng propeta mga kapatid. At siya ilalakad sa pananampalataya. Hindi alam kung ano mangyayari kinabukasan, hindi alam kung meron pang papala kinabukasan mga kapatid. Ngunit siya ay patuloy na lalakad kasama ang Panginoon. Lord, dito na ba? Lord, dito na ba sa lugar na ito? Hindi mo na ba ako Panginoon? Kakaliwa na ba ako? Kakala na ba ako Panginoon? Saan ba Lord? Saan ba Lord? Saan ba Lord? Amen. At pag ang regalo ay galing sa Panginoon, it is up to you to decide na galing siya sa Panginoon. Dahil ang tanging makapagbibigay lang sa iyo ng recognition, ang tanging makapagsasabi lang sa iyo na ang bagay na ito ay galing sa Panginoon, ay ang iyong pananampalataya. Tama? Dahil sometimes, as human beings, meron tayong tendency mga kapatid na purihin ang regalo higit sa nagbigay. Tama? Ang ganda ng washing machine. Woo! Ang ganda ng bagong iPhone 5. Ang ganda ng regalo. Nakalimutan na nagbigay. Amen. Pero pag binuksan mo ang regalo at hindi mo alam kung kanino galing mga kapatid, at napakaganda ng regalo, ano mo naman gagawin? Hahanapin mo, sino nagbigay nito? Sino nagbigay nito? At pag natagpuan mo mga kapatid, kakaiba ang iyong makasalamat. Amen. May mga regalo sa ating buhay mga kapatid na nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, saka lang natin nalaman na ang bagay pala na ito, ang Diyos pala ang nagbigay. Hallelujah. Kung wala ang Panginoon sa aking panig, sana noon pa man matagal na akong nabura sa libutan ito mga kapatid. But because of faith, we understand, amen, that the Lord upholds us by His right hand. We understand by faith that the Lord, hallelujah, is giving us every good and perfect gift coming from the Lord. Amen. And we understand it by what? By faith and by walking with God through faith. Everybody say praise the Lord. Amen. Lord. Amen. Ano ang Sarifat? Ang Sarifat ay isang maliit na bayan. Maliit na bayan lang. At sinabi ko na ito nasa labas ng Israel. Amen? Because the Lord thinks outside the box. The Lord, again, thinks outside the box. Alam niyo ba yung outside the box, mga kapatid? Kasi ang tao, meron tayong konsepto na ganito ang inaasahan natin mangyari. Halimbawa, bigyan kita ng example. Pag sinabi kong bahay kubo, ano naisip mo? Maliit. Maliit, May power. may pawid, at may mga halaman sa paligid-ligid. Tama? Nakakahon ang ating konsepto ng bahay kubo sa ganong picture. Tama? Anong mararamdaman mo kung sakaling nakakita ka ng bahay kubo na yari sa ginto?
mag-isa